Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay babasahin po natin ang pagbabatayan ng pangangaral ngayon. Tayo po ay nasa chapter 21 na ng Numbers. Numbers chapter 21 verse 1 to 35 po. Inyo po kong sabayan sa aking pagbasa. Verse 1. Nang mabalitaan ng Kanineyo na hari ng Arad na naninirahan sa Negeb na ang Israel ay daraan sa Atarim, nilabanan niya ang Israel at ibinihag ang iba sa kanila. Ang Israel ay gumawa ng sumpa sa Panginoon at nagsabi, "Kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, aking lubos nagigibain ang kanilang mga bayan." Pinakinggan ng Panginoon ang tinig ng Israel at ibinigay sa kanila ang Kanineyo. Kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan. Kaya't ang ipinangalan sa dakong iyon ay Horma. Sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor patungo sa dagat na pula upang umikot sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng mga tao ay nainip sa daan. Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. "Bakit ninyo kami iniahon mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang pagkain at walang tubig at ang kaluluwa namin ay nasusuya na sa walang kwentang pagkain ito." Pagkatapos, ang Panginoon ay nagsugo ng mga makamandag na ahas sa mga taong bayan at tinuklaw ang mga ito sa mga tao. Kaya't marami sa Israel ang namatay. Ang bayan ay pumunta kay Moises at nagsabi, "Kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas." At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo sa isang tikin at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon." Kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas sa tanso at ipinatong sa isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay. Ang mga anak ng Israel ay naglakbay at nagkampo sa Obot. Sila'y naglakbay mula sa Obot at nagkampo sa Liabarim, sa ilang na nasa tapat ng Moab, patungo sa dakong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglakbay sila at nagkampo sa libis ng Zared. Mula roon ay naglakbay sila at nagkampo sa kabilang ibayo ng Arnon, na nasa ilang na umahantong sa hangganan ng mga Amoreyo, sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab, na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amoreyo. Kaya't sinabi sa aklat ng mga pakikipaglaban ng Panginoon, ang Waheb sa Sufa at ang mga libis ng Arnon at ang tagiliran ng mga libis na hangganan sa dakong tahanan ng Ar na humihilig sa hangganan ng Moab. At mula roon ay nagpatuloy sila patungo sa Beer, na siyang balon kung saan sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tipunin mo ang bayan at bibigyan ko sila ng tubig." Na magkagayoy, inawit ng Israel ang awit na ito. "Bumukal ka, o balon, awitin ninyo siya. Ang balong hinukay ng mga pinuno na pinalalim ng mga maharlika ng bayan na kanilang setro at mga tungkod." At mula sa ilang, sila'y nagpatuloy patungo sa Matana. Mula sa Matana, patungong Nahaliel, at mula sa Nahaliel, patungong Bamot. Mula sa Bamot, patungo sa libis na nasa bukid ng Moab, sa tuktok ng Pisga na pababa sa ilang. Pagkatapos, ang Israel ay nagpadala ng mga sugo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na sinasabi, "Paraanin mo ako sa iyong lupain. Kami ay hindi liliko sa bukid o sa ubasan. Kami ay hindi iinom ng tubig mula sa mga balon. Kami ay daraan sa daan ng hari
hanggang sa makaraan kami sa iyong nasasakupan. Ngunit hindi pinahintulutan ni Sihon ang Israel na dumaan sa kanyang nasasakupan. Tinipon ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang laban sa Israel at dumating sa Jahas at nilabanan ang Israel. Pinatay siya ng Israel sa talim ng tabak at inangkin ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang sa Habok, hanggang sa mga anak ni Amon, sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito. Ang Israel ay nanirahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreyo, sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan yon. Sapagkat ang Hesbon ay siyang bayan ni Sihon na hari ng mga Amoreyo, na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab at sumakop ng buong lupain yon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya't ang mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, halina kayo sa Hesbon, itayo at itatag ang lungsod ni Sihon. Sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hesbon, isang liyab mula sa bayan ng Sihon, tinupok nito ang Ar ng Moab, ang mga Panginoon na matataas na dako ng Arnon. Kahabag-habag ka, Moab, ikaw ay napahamak, o bayang ni Simos. Hinayaan niyang maging takas ang kanyang mga anak na lalaki at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Sihon na hari ng mga Amoreyo. Aming pinana sila. Ang Hesbon ay namatay hanggang sa Dibon at aming winasak hanggang sa Nora, na umabot hanggang Medeba. Kaya nanirahan ang Israel sa lupain ng mga Amoreyo. Si Moises ay nagsugo upang tiktikan ang Jazer. At kanilang sinakop ang mga bayan niyon at pinalayas nila ang mga Amoreyo doon na naroroon. Sila'y lumiko at tumahon sa daan ng Basan. Si Og, na hari ng Basan, ay lumabas laban sa kanila, siya at ang buong bayan niya, upang makipaglaban sa Edrei. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, huwag mo siyang katakutan, sapagkat ibinigay ko siya sa iyong kamay at ang buong bayan niya, at ang kanyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng ginawa kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naninirahan sa Hesbon. Last verse, gayon nila pinatay siya at ang kanyang mga anak at ang buong bayan niya hanggang sa walang natira at kanilang inangkin ang kanyang lupain. Ito po ang salita ng Panginoon at tawagin po natin si Pastor George. Salamat, Rain. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Book of Numbers na pinapagatan natin yung series natin, God in the Wilderness. Palagay ko, lalo na sa mga magulang na naririto, ay maaring napapansin nyo na may mga anak kayo na parang nagagaya yung ugali nyo, nagagaya yung mga hilig nyo, o kaya yung skills and talent. Pero meron din naman na mapapansin ninyo na mukhang iba yung kanyang ugali, hilig, at talent, at mukhang maiisip mo nga saan niya ba nakuha yan? Bakit ang galing niya sa art? Ako hindi naman magaling, no? Panay art lang ako, pero hindi talaga ako magaling pagdating sa art, di ba? May mga ganun, ano? Saan kaya nakuha yan? Meron naman ang hilig-hilig sa sports ng anak mo, ikaw naman hindi. So something like that. Alam nyo, binanggit ko yan kasi itong pangalawang henerasyon ng bayan ng Israel na naglalakbay sa ilang ay both meron silang kinopya o minana sa ugali ng mga naunang henerasyon, pero meron ding pagkakaiba. Yan ang mapapansin ninyo at ito'y titingnan natin ngayon. Now, tulad ng binanggit ko, ang buong Book of Numbers ay naglalaman ng dalawang henerasyon ng manlalakbay. Yung first generation, ito yung umalis doon sa Ehipto, no?
And after 40 years, marami sa kanila namatay na. Hindi na nakarating sa Ehipto. Sa lupang pangako. Namatay na sa disyerto. No? Yung pangalawang henerasyon, ito yung mga anak at mga apo na doon na pinanganak at doon na rin sila lumaki. Iyon yung pangalawang henerasyon. At ito yung nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Bagamat meron pa rin ilang mga remnants from the first generation, especially nandun pa si Moises, hindi pa siya namamatay. Si Joshua at saka si Caleb, sila yung makakarating sa lupang pangako mula sa unang henerasyon. Pero marami at halos lahat ay namatay na sa ilang. At ito ay nasa pangalawang henerasyon na tayo. In fact, in many respect, yung Numbers chapter 20 na pinag-aralan natin last time, yun yung end of the line for the first generation. Kasi mapapansin nyo na yun yung ika-40 taon ng kanilang paglalakbay mula nung sila'y lumabas sa Ehipto. At ito yung binabracket ito nung pangyayari na namatay si Miriam, yung kapatid ni Moses, at namatay din si Aaron, yung kapatid ni Moises na high priest. Ang pangalan ay si Aaron. So, ngayon, ang tanong, anong meron sa pangalawang henerasyon? So, itong chapter 21, ang dinidescribe na rito, second generation. No? So, anong meron sa kanila? What will they be like? Now, this chapter will present to us the similarity and the differences of the second generations to their parents or the first generations. There is something different and something still the same. At any rate, no, ipapakita sa atin dito na merong nagbago sa pangalawang henerasyon ng mga manlalakbay. At ano yun? Dito, mapapansin ninyo na sila ay lumago pagdating sa pananampalataya nila sa kapangyarihan ng Diyos. Lumago sila, no? Sa pananampalataya nila pagdating sa kapangyarihan ng Diyos habang naglalakbay sila patungo sa lupang pangako. Gusto kong tingnan natin yung ganong klase ng kalalagayan ng mga Israelita na ito sa buhay natin bilang Kristiyano. And I believe this message is appropriate, no, to be stated, no, in the light of this chapter. So what is the message? The message is this: true Christian faith perseveres through trials and remains vibrant amid difficult journeys. So mapapansin niyo, mga kapatid, na marami ring pagdadaan ng problema itong second generation. But the difference na meron sila sa first generation ay lumago sila sa kanilang faith sa Panginoon. And I believe ganun din tayo bilang Kristiyano. True Christian faith perseveres through trials and remains vibrant amid difficult journeys. And I have 4 headings. First, the triumph of faith. That's number 1. Second, the test of faith. Number 3, the tenacity of faith. And last but not the least is the transformations of faith. So, the triumph of faith. The story begins with something completely different, and this is the victory over the Canaanites na itong kalaban nila, na mga Kananaita, ay pinangungunahan ng kanilang leader na ang pangalan ay si King Arad. Basahin natin verses 1 to 3 sa ESV. When the Canaanite, the king of Arad, who lived in the Negev, heard that Israel was coming by the way of Atarim, he fought against Israel and took some of them captive. And Israel vowed a vow to the Lord and said, "If you will indeed give these people into my hand, then I will devote their cities to destruction." And the Lord heeded the voice of Israel and gave over the Canaanites, and they devoted them and their cities to destruction. So the name of the place was called Hormah. So, mapapansin niyo mga kapatid, na ang mga Canaanites na ito ay umatake sa mga Israelita. So ulitin ko, sila yung umatake. Sila yung nag-initiate ng conflict. At ang ginawa nilang bihag ang ilan sa mga Israelites ng panahon na yon. Now, alam niyo, sa nakaraan,
in the past, yung unang henerasyon, pag dumating sila sa ganitong sitwasyon, iba na ang magiging damdamin nila. No? Andyan na yung magrereklamo sila, magiging desperado na sila. Pero itong bagong henerasyon na ito, tinanggap nila yung challenge. They took the challenge. Anong ginawa nila? Lumapit sila sa Panginoon at nangako sila sa Panginoon na kung ibibigay ng Panginoon ang tagumpay sa kanila, kanilang i-devote ang kanilang sarili sa paglipol sa mga Canaanites at sa kanilang at pagwasak sa kanilang mga syudad. Anong ginawa ng Panginoon? Ibinigay ng Panginoon ang tagumpay sa kanila. At sila rin mismo, kanilang tinupad ang kanilang pangako na kanilang sisirain ang bawat syudad na kung saan nandoon ang mga Canaanites at ang kanilang mga inhabitants. So, ito ang unang-unang tagumpay. This is the first victory or first fruits ng conquest nila sa Promised Land. Ito yung unang-una na nagkaroon sila ng tagumpay laban sa kanilang kalaban habang sila ay nagsisimula ng pumasok sa lupang pangako. Ito yung halimbawa na kung saan ay ipinakita nila na ang Panginoon ay kasama nila at ang Panginoon ang lalaban para sa kanila at tatalo sa kanilang mga kaaway kung ibibigay nila ang kanilang buong tiwala sa ating Panginoon. So, dito makikita natin, brethren, na ang pakikipaglaban ng mga Israelita were not merely about acquiring territory or wealth for themselves. No? Itong pakikipaglaban na ito ay pakikipaglaban para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, at para sa direksyon na itinuturo ng Panginoon. So, kung lalaban sila sa pamamagitan ng kanilang talino, ng kanilang lakas, ano nangyayari? Kung wala ang gabay ng Diyos, ito ay hindi lamang kasalanan sa harapan ng Diyos, kundi maraming pagkakataon natatalo sila sa kanilang pakikipaglaban. Kaya, napaka-sweet, no? This victory was especially sweet because, sabi, nangyari daw yan sa lugar na kung tawagin ay Horma. Napansin nyo? Horma. Now, ano ang significant ng lugar na yan ng Horma? Kung babalikan ninyo sa Numbers chapter 14, dito sa Horma na ito, natalo ang bayan ng Israel sa kanilang pakikipaglaban dahil wala silang blessing ng Panginoon nung sila'y lumaban doon. Di ba sabi nila, sige, makikipaglaban na kami. Sabi ng Panginoon ni Moises, paano kayo makikipaglaban dyan kung wala naman ng Panginoon? Nagpumilit sila, natalo sila. Saan lugar yon? Horma. Pero dito rin sa lugar na ito, dahil yung pangalawang henerasyon ay nagpakita ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala doon sa kapangyarihan ng Diyos, doon nagkaroon sila ng tagumpay. So napaka-sweet, napakatindi nung dating ng tagumpay na ito doon mismo sa lugar na tinalo sila, doon din mismo sila nagtagumpay dahil sa tulong ng Panginoon. So in contrast, doon sa bagong henerasyon, ipinakita nila na medyo iba sila doon sa unang henerasyon. Sapagkat dito ipinakita nila yung kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi katulad ng kanilang mga magulang na nagpakita ng kanilang unbelief o kawalan ng pananampalataya. At anong resulta? Ibinigay sa kanila ang unang bunga ng tagumpay habang papalapit na sila sa lupang pangako. Now later on, mapapansin natin, ibinigay din ng Panginoon ng marami pang tagumpay, natalo nila yung isang hari na ang pangalan ay si King Sihon ng mga Amoreo, si King Og ng Bashan. And at this time, ang bagong henerasyon was completely different from their forefathers. For they have shown faith to God, and thus God blessed them with triumph over their enemies. That's number one. The triumph of faith. Pero, hindi ganito lagi ang kaso. Meron silang pagkakaiba sa una nilang mga magulang sa first generation, sapagkat nagpakita sila ng kanilang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, pero hindi laging ganon. Meron din silang minana. Pupunta tayo ngayon sa pangalawang punto, the test of faith. Dito, matapos nilang matalo ang mga Canaanites, anong ginawa? They headed toward the south.
So anong nangyari? Dumaan sila sa timog na bahagi. Umikot sila sa teritoryo ng mga Edomites malapit sa dagat na pula o Red Sea. Sa verse 4, makikita natin. Now, imagine nyo, brethren, nailagay nyo yun sa inyong imahinasyon. Babalik sila uli doon sa Red Sea. Now, it would be like returning to the starting point of the entire Exodus. Hindi ba nagsimula ang kanilang journey sa Exodus nung sila'y tumawid sa dagat na pula? Ngayon, ang pangalawang henerasyon, babalik na naman uli roon. Kaya anong maaasahan natin? Sabi na inip sila sa kanilang daan. As expected. Nainip sila at nagreklamo, umangal. Tulad ng kanilang mga magulang. So meron na naman silang minana. So katulad ng, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina sa introduction. Minsan yung mga anak natin, may namamana sa atin, meron din naiiba sa kanilang ugali. At ito, minana nila ito. Yung pagiging reklamador. No? At ang issue nila rito, kulang sa pagkain, kulang sa tubig, at saka monotony of mana. Ibig sabihin, yun na naman ang pagkain namin. No? Yun na naman. Kasawa na talaga. No, marami 'di ba pag kahit ano naman ang sarap ng pagkain o sarap ng nakakasawa rin kung yun at yun. Di ko lang alam bakit meron akong kilala na hindi nagsasawa sa Starbucks, no? Pero talagang yung iba talagang nakakasawa naman talaga 'di ba? Kung yun at yun ang gagawin mo. Pero dito nagsawa na sila, nagreklamo sila. Alam mo, dahil doon ang ginawa ng Panginoon, hinatulan sila. Nagpadala ang Diyos ng mga makamandag na ahas. No? At sabi, pinagtututuklaw sila at yung mga natuklaw namatay. Marami nga namatay eh. Bandang huli na convict sila sa kanilang kasalanan. Na-realize nila, mali yung ginawa namin. Kinopya namin yung ugali ng aming mga magulang. Kaya sa verses 7 to 8, mababasa natin. And the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live." Now imagine, brethren, matuklaw ka ng ahas sa disyerto. No? Isipin mo yon. Talaga mamamatay ka na lang talaga ron. Eh siguro kung matuklaw ka ng ahas sa kagubatan, baka may pag-asa ka pa eh. Kasi 'di ba nung unang panahon, ang pinanggagamot sa mga kamandag ng ahas, mga halamang gamot, no? May nabasa nga ako yung bawang, ginagamit daw nila yung panggamot eh sa mga kamandag ng ahas. May nabasa ako diyan sa Google, no? Ewan ko kung totoo 'yan, ano, pero alam ko sa bawang, sa mga aswang, pero joke lang. Biro lang 'yan. Pero 'yun sa mga kamandag sa mga kamandag ng sabi doon, hindi totoo naman, 'di ba? Ang ginagamit nila nung araw pag natuklaw ka, mga halamang gamot din eh. Pero kung nasa disyerto ka, ay ano yun? Mamamatay ka na lang doon. Para bang gawin na sa eroplano, 30,000 feet. Biglang nasira yung eroplano at bumulusok pababa. At talagang kamatayan na lang ang pupuntahan mo. Wala nang iba. No way out na. So same is true dito sa sitwasyon na ito. And gustong ipakita rito na ang consequence ng paghihimagsik laban sa Diyos ay kamatayan. Ang consequence ng paghihimagsik laban sa Diyos ay kamatayan. There was no way to save themselves from this consequence unless God showed His mercy. Maliban lang maawa ang Diyos sa kanila, mamamatay silang lahat. No? Sapagkat tinuklaw sila ng makamandag na asa. Sa disyerto pa. Sa disyerto pa. Now, alam nyo, ilagay natin to sa usaping espiritual. Spiritually speaking, ganito ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos Hindi tayo makakatakas sa sumpa ng kasalanan na meron tayo. Walang anumang mabubuting gawa. Walang anumang gawaing pangrelihiyon o moralidad o
o mga pamamaraan ng tao para iligtas ang ating mga sarili, maliban lang i-extend ng Diyos ang kanyang awa sa atin, sa mga makasalanang tulad natin. At ano yung solusyon na ginawa ng Diyos dito sa mga Israelita? Napaka-strange, mga kapatid. Napaka-strange na solution. Ano yung solusyon? Sabi ng Panginoon, nung lumapit sila kay Moises at humingi ng awa dahil nakita nila yung kanilang kasalanan, sabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas. Ibig sabihin yung tansong ahas, hindi totoong ahas yun. No? Gumawa ka, humulma ka ng isang tansong ahas. At ilagay mo siya doon sa dulo ng mahabang kahoy. O nabasa natin sa Tagalog, tikin. Malalim na Tagalog yung tikin. No? Pole. Ilagay mo siya doon. At ang sino mang tumingin, kapag ikaw ay tinuklaw ng makamandag na ahas, titingin ka doon sa isang, doon sa tanso na ahas na iyon, mabubuhay ka. No, isipin natin, napaka-strange yun, brethren. Napaka-strange. Papaanong ang isang literal na tinuklaw ng isang buhay na makamandag na ahas ay titingin sa isang patay na walang buhay na tanso na ahas ay mabubuhay. It's very strange, di ba? Siguro kung iisipin mo, sasabihin, ano ka ba, may nasisiraan ng ulo? Yung kumagat sa akin, buhay na ahas. Ngayon, ang magliligtas sa akin, patay na ahas. Naintindihan niyo yan, mga kapatid? Pero ang punto rito, mga kapatid, walang magic doon sa ahas na tanso na yon. Walang magic doon. Na pag tumingin ka, biglang magic? Biglang nawala. Yun ay pagpapakita ng pananampalataya nila sa salita ng Diyos. Yun ang sinabi ko eh. No? Yun ang pananampalataya nila. Ang nire-require dito yung pananampalataya nila sa salita ng Panginoon. They had to trust God's promise for their healing. Even if it seems strange, or they would die. Alam niyo mga kapatid, itong insidenteng ito ay ginamit ng Panginoong Hesukristo na isang illustration ng pananampalataya nung kanyang i-accomplish yung kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus para sa kaligtasan ng mga nagtiwala sa kanya. Basahin natin ito. John chapter 3, verse 14 to 15. Inong nakikipag-usap si Jesus Christ kay Nicodemo. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Yun na, diba? So must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life. Naisipin ninyo, napaka-strange. How could the cross be the means of salvation for many? Paano ang cross na ang nakapako doon ay namatay? Ay magbibigay kaligtasan sa mga taong buhay mula sa kamandag ng kasalanang nasa kanila. How could that cross be the means of salvation for many? Now, to human mind, it seems absurd. But the cross was a symbol of punishment, hindi ba? Capital punishment yan eh. Pagka titingnan nyo ng mga ordinaryong mga Hudyo at ordinaryong mga Romans nung panahon na yun, ang nakikita nila sa cross? Kriminal na pinatay. Tumanggap ng isang capital punishment dahil sa kanyang krimen. Pero, binago ni Kristo yung pangyayaring yun, yung krus na yun, na kung saan doon siya namatay, ay naging daan ng kaligtasan ng mga taong makasalanan. Strange! Kaya nga alam mo, hindi maiintindihan ang ebanghelyo ng basta-basta ng sino mang tao. Hindi maiintindihan ito. Hindi mo masasabi, paano mangyayari na ang kaligtasan sa pamamagitan nun? Para sa iba, ito ay kabaliwan.
Kaya nga, sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 1, verse 23 to 24, "But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews, and folly to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God." Nakita nyo? Nakita nyo? Nakita nyo yung pagbabago? Ay, isang taong matalino, pag tiningnan niya yung pananampalatayang Kristiyano, sasabihin niya, that's stupid. No? That's stupidity. Pero sa mga taong tinawag, sa mga taong binigyan ng liwanag, binigyan ng karunungan, sabi, ito daw ay kapangyarihan ng Diyos para sa kanila. Kaya, yung kaligtasan, hindi naiintindihan basta-basta ng sino man, maliban lang ibigay ng Diyos ang liwanag sa kanila. Ipaunawa sa kanila na yung namatay doon sa krus, yun ang pag-asa mo para ikaw ay mabuhay. Ang ganda, di ba, mga kapatid? Tulad din ng pagtingin ng mga Israelitang tinuklaw ng makamandag na ahas doon sa isang tansong ahas na nakalagay sa mataas na kahoy. Pagtitingnan nila, walang buhay yon, pero dahil sa pananampalataya nila sa salita ng Diyos, mabubuhay sila. That's wonderful, brethren. Kaya nga naman kinanta natin, how marvelous, how wonderful yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Let's go to the third heading. The tenacity of faith. The triumph of faith, the test of faith, the tenacity of faith. Now, mababasa natin, verses 10 to 20, yung tinatawag na travelogue. Travelogue, yung mga pinagdaanang lugar ng kanilang paglalakbay. No? Sabi, mula sa Obot, patungo sa Iyibarim, pumunta sila sa Valley of Zered, at pumunta sila sa isang kabilang bahagi ng Arnon, patungo sila doon, pagkatapos pumunta sila sa border o hangganan ng Moab, sa lugar na kung tawagin ay Bir. No? Bir. Hindi ko alam kung dito nanggaling ang Bir, pero sabi ko kanina, parang meron na palang Bir. Baka dito kinuha yung pangalang Bir. No? Pero yun ay pangalan ng lugar. Pagkatapos sila doon, pumunta sila sa Matana. Pagkatapos napunta sila sa Nahaliel. Tapos pumunta sila sa Libis ng Moab. Hanggang doon sa tuktok ng Pisga. Yan ang mga dinaanan nila. Ang tawag doon, travelogue. Na meron akong nabasang commentator. Sabi niya, they travel on and on through the succession of nowhere places in the wilderness. Para silang naglalakbay ng walang patutunguhan. No? Naglalakbay ng umiikot sila doon sa mga pinagdaanan na nila. Ikot ng ikot. Pupunta sa Libis, pupunta sa bundok, pupunta sa tabing dagat, no? Pupunta sa kabilang bahagi ng border, ikot ng ikot na parang walang pupuntahan. Pero ito ang gusto kong makita ninyo, mga kapatid. Walang record na nagreklamo sila, kundi nagpatuloy sila. No? Kung ano yung direksyon ng Diyos, sinusunod nila. Kung ano yung direksyon ng Diyos, natuto na sila eh. Nung nagreklamo sila, nung nakaraan. So, there was no record of grumbling, but of persistence and tenacity. Alam nila ang Diyos naman ang guide nila. Alam nila ang Diyos naman ang nagbibigay ng direksyon. Noong nagsugo si Moses ng isang messenger sa hari ng Sihon ng mga Amoreyo, sabi niya, nag-request sila na pwede ba padaanin nyo kami sa teritoryo ninyo, manangangako kami na wala kaming kukunin na kahit ano. Ni iinom sa mga balon ninyo, hindi namin gagawin. Ni titingin doon sa mga tanim ninyo, hindi namin gagawin. Diretso lang kami. Wala kaming ibang gagawin. Alam mo, naging sagot ni Sihon? Hindi lang sinabing hindi. Alam mo sinawa niya? Hinarangan niya ng napakalaking grupo ng mga hukbo ng mga sundalo. Pero alam mo, sa pagkakataong ito, hindi na intimidate ang mga Israelites, yung bagong henerasyon. Doon sa puwersa na nakita nila sa harapan. Nung inatake na sila, kasi ang umatake yung mga Amoreyo eh. Inatake sila ni Haring Sihon, ang sabi rito,
pinatay nila si Sihon at ang mga tao sa pamamagitan ng tabak at inukupahan nila ang kanilang teritoryo. Now, sumunod na pangyayari, si Moses, nagpadala siya ng spies, no, para isorbe yung lupain ng Jazer. Now, ito medyo nakakatakot. Kasi 'di ba, naalala nyo, yung nagpadala si Moses ng spy sa Numbers chapter 13 hanggang chapter 14, nagpadala siya ng 12 spy, no, para tingnan yung Canaan. No, ano nangyari? Ano yung majority report? Negative. Hindi natin kaya to. May 3 G doon eh. No? 3 G yung dahilan nila. Ano? Great Wall, ang lalaki ng mga pader. Giants, mga higante, mga tao ron. At sabi, grasshopper lang kami. Kami para mga tipaklong. So hindi nila nakita yung G. Yung isa pang G, yung God. No? Hindi nila nakita. Yun lang, puro reklamo. At nung sabi ni Joshua, saka ni Caleb, di kaya natin, nagalit. Babatuhin sila. Yung majority report ang nanalo. No? Kaya nakakatakot ito. Dahil imagine mo, pag nagpadala ka ng spy, baka na naman kung anong sabihin. Pero sa pagkakataong ito, mukhang walang nangyaring ganon. At nilusob nila yung lupain ng Jazer at kanilang napagtagumpayan ang mga tao roon. So, at this time, mapapansin natin na yung ugali ng first generation ay hindi na nakita dito sa second generation. No? At finally, na-encounter nila yung isang hari na ang pangalan ay King Og. No? Napakaikli ng pangalan, Og. No? Parang Og. Kaya siguro, di ba, pagka dinidescribe sa comics yung mga, di ba, pag namamatay, Og. No? Ito, mamamatay din siya, Og. Ano yung nangyayari rito? Si King Og ng Bashan, napakadami, napakalakas din ng kanyang army. Formidable yung kanyang armies. But the Lord reassured Moses, sabi ng Panginoon, huwag ka matakot sa kanila. Ibibigay ko sila sa iyong mga kamay. Bibigay ko sila sa kamay ng Israel. Ano nangyari? Nagresulta ito sa isang napakatinding victory. Kanilang nilipol ang kanilang mga kaaway. Itong bagong henerasyon na ito, clearly different. No? Not just in name, but in spirit. Ito yung henerasyon na nagpakita ng kanilang pagtitiwala, pananampalataya sa magagawa ng Diyos. They were winning the battles. They were completely different from their forefathers. Now, alam nyo, ilagay natin itong ganitong klase ng eksena sa buhay pananampalataya bilang Kristiyano. Alam nyo, Christian faith, true Christian faith, is persevering faith. Ang totoong pananampalatayang Kristiyano ay pananampalatayang tuloy. Pananampalataya na nagpipersevere. May mga panahon na dadalhin tayo ng Diyos sa mga lakbayin na minsan hindi natin maintindihan. May mga panahon na makakaranas ka ng mga senseless kung titingnan mo. Very confusing na event sa buhay mo. Bakit dumating sa akin to? Ba't nangyari ito? No? Minsan dinadala ka ng Panginoon sa mga sitwasyon apparently walang connection. Walang purpose. Pero ang alam mo, ang Diyos ay sovereign. Alam mo, ang Diyos ang iyong guide. Alam mo, ang Diyos ang siyang may hawak sa iyo. Kaya meron dahilan para magpatuloy. Merong dahilan para mag-persevere. When we know that the Lord is our guide, there is always reason to persevere. Alam nyo, there are many wars and multiple campsites for us to transverse along the way. Pero yung katapatan ng Panginoon, malinaw. Sabi ng Panginoon, I will never leave you and I will never forsake you. True faith will persevere. What's the point? False faith will not persevere. Ang totoong pananampalataya, magpapatuloy yan hanggang wakas. Haharap yan sa iba't ibang hamon ng buhay. Mga nakakalito, mga bagay na minsan strange sa'yo. Bakit dumating ito? Ba't nangyari ito? Pero dahil ang Diyos ang kasama mo, magpapatuloy ka.
Pero kung hindi ka totoong Kristiyano, hihinto ka along the way. Balik ka sa mundo. At marami ng ganyan. Sana tayo rito, mga kapatid, ay mga taong may tunay na pananampalatayang humaharap man sa iba't ibang hamon ng buhay, ay magpapatuloy hanggang katapusan. True faith will persevere. The tenacity of faith. And the last point, not the least, of course, the transformation of faith. Now, bakit ko kaya tinawag na transformation of faith ito? In the middle of nowhere, this generation of Israel started to sing. Ano? In the middle of nowhere, itong henerasyon na ito, nagsimulang umawit. Verse 16 to 18. And from there, they continued to bear, that is the well of which the Lord said to Moses, gather the people together, so that I may give them water. Then Israel sang this song, spring up, O well, sing to it, the well that the princes made, that the nobles of the people dug, with a scepter and with their staff. Umawit sila. At ang awit nila, spring up, O well. Ala, nung bago akong Christian, kinakanta namin to sa mga young people fellowship eh. Ayaw ko baka dito kinuha yun. Yung spring up, O well, within my soul, spring up, O well, and make me whole. Spring up, O well, and lead to me that abundantly, no? So spring up, O well. Baka dito galing yan, hindi ko lang alam. Kasi dito ko nabasa eh, spring up, O well. So umawit sila. Itong bagong henerasyon, yung dating henerasyon, nung sila ay nagsimulang maglakbay sa ilang, umaawit din sila eh. No? Umaawit din sila. Pero yung awit nila unti-unting namatay. Yung awit nila unti-unting nawala nung humarap na sila sa mga harsh realities of life. Nung lumago na yung kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Napalitan ng kanilang mga angal. Napalitan ng kanilang mga ungol. Nawala ang kanilang mga pag-awit at pagpupuri. Alam nyo, yung angal at ungol, hindi katambal ng awit ng pagpupuri yan sa Diyos. Pwede ka bang umawit na umaangal ka? Na? Pwede ka bang umawit, praise the Lord, puro angal yung puso mo? Pwede ka bang umawit ng give thanks with a grateful heart, pero marami kang mga angal at ungol sa buhay? Hindi. Hindi yan magkatambal. No, mga kapatid. Because grumbling cannot go along with singing. Grumbling sees nothing good. While singing of praise to God, delights on what God has given to him and to what He has promised to give. Ang itong bagong henerasyon na ito, natutunan nilang magtiwala sa Diyos, nakita at nasaksihan nila kung papaanong ginabayan sila ng Diyos, pinroteksyonan sila ng Diyos. At dahil doon, they burst in song. Sila'y umawit na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at pasasalamat. Yun yung transformation ng kanilang pananampalataya. Alam nyo mga kapatid, kapag tayo umaawit ng papuri, inaamin natin at kino-confess natin na ang buhay, hindi siya endless cycle in the barren land. Hindi ito parang paikot-ikot lang na walang patutunguhan. Pag umaawit tayo ng pagpupuri, pinoproclaim natin ang katotohanan kasama natin ang Diyos. Sinusustentuhan tayo ng Diyos. Ini-encourage tayo ng Diyos. Pinalalakas tayo ng Diyos maging sa pinakamahihirap na lakbayin natin. Ito man ay pakikipaglaban natin sa kasalanan. Ito man ay pagtayo natin sa katotohanan. Pagsupil natin sa mga natitirang kasalanan dito sa puso natin. Pagtayo natin ng may paninindigan sa pangako ng Diyos. Alam natin, tinutulungan tayo ng Panginoon. Ang sino mang nakatingin ang mata kay Jesus. Naulitin ko, ang sino mang nakatingin ang mata kay Jesus ay dapat lumalago sa kanyang kagutuman at kauhawan sa pagsamba sa Diyos. Habang nadadagdagan ang ating mga taon ng pananampalataya,
dapat lalong lumalalim ang pag-ibig natin sa Diyos. Dapat lalong sumisidhi ang ating pagsamba sa Diyos. Habang humihina ang ating katawan, dapat ang ating puso at ang ating isipan ay nananatiling masigla sa paglilingkod. Narinig ako, kilala ko kasi rin yun. Di pa tayo tapos. Narinig ako mga kapatid, na matanda na siya, dinalaw siya ng isang ng mga kapatiran. Hindi ito taga dito sa church. At tinanong, ba't di ka na nakaka-attend? Ang sagot niya, nakakota na ako. Marami na akong nagawa para sa Panginoon. Hindi ganyan ang totoong lingkod ng Panginoon. Hindi ganyan ang totoong mananampalataya ng Panginoon. Hindi mo pwedeng ikatwiran na marami ka ng panahon na nagsimba, nag-worship, nag-serve. At sabi mo siguro, sapat na yon. Dapat nga habang nakikita mo na ang katapusan mo habang nakikita mo na yung finish line, lalong nagiging malakas ang hangarin ng puso mo na sambahin siya, na paglingkuran siya, na gawin ang mga bagay para sa interes ng kanyang pangalan. Di ba yun ang tanong? Nung tinanong minsan si John Wesley, anong gagawin mo pag nalaman, pagbukas mamamatay ka na? Sabi niya, mangangaral ako, gagawin ko pa rin yung mga trabaho ko, maglilinis ako ng bahay, mangangaral pa rin ako ngayon, no? Kahit bukas mamamatay na ako. Anong punto rito mga kapatid? Habang nakikita mo yung finish line, siguro yun, marami, hindi ko alam, pero marami sa atin maaaring malapit na sa finish line. Pero sana habang nakikita mo yung finish line, lalong nagsusumigla ang puso mo na sambahin at purihin ang Panginoon. Yun ang totoong transformation na ginawa ng Diyos sa bagong henerasyon. This is the transformation that true faith brings. True faith is not only persevering, it is also transforming. At kung tumitingin tayo kay Jesus sa kanyang ginawa doon sa krus, na kung saan doon ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya, ang nagbigay garantiya na tayo ay minahal niya at niligtas niya. Yung biyaya na yan ay hindi lamang nagpabago ng ating destinasyon. Yung biyaya na yan ang nagpabago ng ating mga puso, ng ating kalooban. Yun ang nakita sa pangalawang henerasyon ng mga Israelites na wala sa mga naunang henerasyon. The second generations, brethren, serves as a type of true believers in Christ under the new covenant. Ito ang tipo ng mga totoong mananampalataya ni Kristo sa ilalim ng bagong tipanan. Ang tanong ko sa bawat isa, kabilang ka ba sa mga tipo na ito? Kabilang ka ba sa mga Kristiyano sa bagong tipanan na mula sa tipo ng pangalawang henerasyon na nagpakita ng kanilang pananampalataya, na nagpapatuloy sa kabila ng pagsubok, pananampalatayang nagbabago, na ang hangarin ay magpuri sa Diyos sa mga pagpapala at biyaya na kanyang tinanggap. Sana ito ang maging ugali ng bawat isa sa atin habang tayo ay naglalakbay sa mundong makasalanan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong aming napagbulayan ngayon pong umagang ito. Sana ang lahat ng ito ay naging challenge sa amin. Totoo na ang pananampalatayang totoo ay haharap sa mga iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang problema, sa iba't ibang mga stages ng hamon. Pero we look forward to you, Lord. We entrust ourselves to you. And we know, Lord, that you are our guide and our directions. And we can finish what we have started. As you said in your word, He who began a good work in you will be faithful to complete it. And help us, Lord, na maging totoo ito sa aming buhay, na habang kami tumatagal sa pananampalataya, lalo kaming sumisipag at sumisigla. At habang nakikita namin ang katapusan ng aming pong lakbayin, lalong nagiging masigasig ang aming kalooban na ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin at paglingkuran.
Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.